Isang gabi, bago ang anibersaryo ng kumpanya, nalaman kong ibinenta ng asawa ko ang aming tahanan para ipangregalo sa kanyang kalaguyo habang ang anak namin ay nakikipaglaban sa kamatayan sa ospital. Hindi ako umiyak, hindi ako nagmakaawa. Sa halip, kinuha ko ang lahat ng kanyang dumi at winasak ang kanyang imperyo sa harap ng buong mundo. Ngayon, habang gumagapang siya sa putikan at nagmamakaawa para sa aking patawad, numiti lang ako. Wala na akong paki sa inyo ng anak mo. Huwag mo akong gambalain sa mga walang kwentang bagay. Magtrabaho ka kung gusto mo ng pera. Ang boses na iyon ni Richard ay paulit-ulit na umalingangaw sa aking pandinig habang nakatayo ako sa harap ng cashier sa emergency room ng ospital. Ang lamig ng semento ay tila gumapang paakyat sa aking mga tuhod, dahilan upang manginig ang aking buong katawan. Ma'am, decline po ang credit card ninyo. Insufficient funds po at may system notice din na block na ang account na ito. Sabi ng cashier habang ibinabalik sa akin ang kulay itim na card na may nakaukit na pangalan ng aking asawa. Tumingin ako sa screen ng monitor ng computer sa aking harap. Pulang-pula ang nakasulat na salitang decline. Ang aking 7 taong gulang na anak na si Nathan ay kasalukuyang nasa loob ng emergency room, sugatan at walang malay matapos mabangga ng isang rumaragasang sasakyan habang pauwi galing sa paaralan. Kailangan niya ng agarang operasyon sa utak dahil sa matinding pamumuo ng dugo. 200,000 piso ang kailangan para sa deposit upang magsimula ang mga doktor. 200,000 piso na bariya lamang para sa aking asawa na si Richard, ang tinitingalang CEO ng Sterling Richard Group. Ngunit ngayon, ang perang yon ay tila naging isang pangarap na hindi ko maabot. Naramdaman ko ang biglang pagkawala ng lakas sa aking mga kamay. Nalaglag ang credit card sa sahig. Gumulong ito malapit sa aking maruming sapatos. Gusto kong sumigaw, ngunit walang tunog na lumabas sa aking lalamunan. Ang aking mga mata ay nangingilid ang luha, ngunit pinilit kong wag itong hayaang pumatak sa harap ng mga taong nakatingin sa akin nang may awa at panghuhusga sa lobi ng ospital. 8 taon. 8 taon ko siyang pinagsilbihan ng buong puso. Tinalikuran ko ang aking pangarap bilang isang arkitekto, ang propesyong pinaghirapan kong buuin bago mamatay ang aking ama, para lamang maging isang asawang naiiwan sa bahay upang mag-alaga sa aming pamilya. Sabi ni Richard noon, hindi ko na kailangang magtrabaho dahil kaya niya kaming buhayin. Naniwala ako sa bawat matatamis niyang pangako nang hindi ko namamalayan na unti-unti na pala niyang pinuputol ang aking mga pakpak upang gawin akong isang sunod-sunuran na walang sariling pera, walang sariling pangalan, at na yon ay nagmamakaawa para sa buhay ng sarili kong anak. Kinuha ko ang aking cellphone gamit ang nanginginig na mga daliri. Tinawagan ko muli si Richard sa ika-10 pagkakataon. Nang sumagot ang linya, hindi ang boses ng aking asawa ang aking narinig. "Oh, Eleanor, gabi na, bakit tumatawag ka pa rin?" Kasalukuyang nasa shower si Richard, napagod kasi siya sa biyahe namin dito sa resort sa Batangas. "Wag mo na siyang istorbohin kung hihingi ka lang naman ng pambayad sa kuryente o kung ano pa mang luho mo," sabi ni Chloe, ang kanyang personal assistant at ang babaeng matagal ko nang alam na sumisira sa aking tahanan. "Si Nathan! Nasa ospital si Nathan. Kailangan niya ng operasyon na yun din." "Parang awa mo na, Chloe. Ibigay mo ang telepono kay Richard." Sigaw ko, ang aking boses ay pumiyok sa tindi ng takot at galit. Ngunit ang tanging sagot sa akin ay isang mahinang tawa bago pinatulan ng tawag. Ang tunog ng naputo na koneksyon sa telepono ay tila isang malakas na sampal na nagpagising sa akin sa malupit na katotohanan. "Mrs., kailangan na po nating isettle ang deposit. 30 minuto na lang ang natitira bago mapuwersang kanselahin ng doktor ang schedule ng operasyon para sa emergency case ng iba." Wika ng nurse na lumapit sa akin mula sa gilid ng counter. Ang kanyang mukha ay seryoso at walang emosyon. "Excuse me, kung wala kang pambayad, maaari bang tumabi ka muna sa linya? Nagmamadali rin kami," sabi ng isang lalaki sa aking likuran. Ang kanyang boses ay puno ng inis habang hawak ang kanyang umiiyak na anak. Nararamdaman ko ang bigat ng mga mata ng mga tao sa aking paligid, ang kanilang mga bulungan na tila ba ako ay isang pabigat na humaharang sa kanilang daan. Huminga ka ng malalim. Niyakap ko ang aking sarili habang ang aking puso ay tila binubura ng galit.
Hindi ko maaaring hayaang mamatay ang aking anak dahil lamang sa kawalang hiyaan ng aking asawa. Tumakbo ako palabas ng lobby ng ospital, patungo sa madilim na bahagi ng parking lot kung saan alam kong may isang lalaking kanina pa nagmamasid sa mga desperadong pamilya ng mga pasyente. Isang kilalang loan shark na nagpapatakbo ng iligal na pautang sa lugar na ito. Kailangan ko ng 200,000 piso ngayon din, sabi ko sa kanya. Ang aking boses ay hindi na nanginginig. Ito ay naging malamig, kasing lamig ng gabi. Mumiti ang lalaki, ipinakita ang kanyang mga ngipin na may mansa ng sigari, habang kumuha ng isang pirasong papel mula sa kanyang bulsa. Walang problema, magandang ginang. Ngunit ang tubo nito ay 50% kada linggo. At kailangan mong pirmahan ang kontratang ito na nagbibigay sa akin ng karapatang kunin ang lupa ng lumang ancestral house ng mga Sterling kung hindi mo ito mababayaran sa loob ng 1 buwan. Ang ancestral house ng aking ama. Ang tanging alaala na natitira sa aking kabataan at sa karangalan ng aking pamilya na kailanman ay hindi ko binalak na galawin. Ngunit tumingin ako sa direksyon ng operating room kung saan naroon si Nathan. Kinuha ko ang panulat mula sa kamay ng lalaki at pinirmahan ang aking pangalan sa ibaba ng papel nang hindi man nang binabasa ang maliliit na letra sa ilalim nito. Isang desisyon na alam kong magiging isang malaking bitag para sa aking kinabukasan. Ngunit wala akong pakialam. Ililigtas ko ang aking anak at pagkatapos nyon, sisiguraduhin kong babayaran ito ni Richard gamit ang kanyang sariling dugo at luha. Habang hawak ko ang makapal na bundle ng pera na iniabot ng loan shark, naramdaman ko ang isang mahigpit na hawak sa aking balikat mula sa aking likuran. Lumingon ako at nakita ko ang isang matangkad na lalaking naka-Amerikana, may hawak na isang leather briefcase at seryosong nakatingin sa aking mga mata. Masyado kang nagmamadali, Eleanor Sterling. Ang pera ng iyong ama ay sapat na para bilhin ang buong ospital na ito. Bakit ka nagpapakababa sa isang tulad niya? Ang mahinang kaluskos ng mga dahon sa gabi habang ang estringerong lalaki ay dahan-dahang binubuksan ang kanyang leather briefcase sa ilalim ng malamig na liwanag ng streetlight. Tinitigan ko ang estrangerong lalaki na nakatayo sa aking harap. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot, ngunit may kasamang determinasyon. Bago ko pa man magawang magtanong, mabilis niyang inagawang kontrata ng pautang mula sa aking kamay at pinunit ito sa dalawa ng walang pag-aalinlangan. Anong ginagawa mo? Kailangan ko ang perang yan para sa anak ko. Halos pasigaw kong sabi habang pilit kong inaabot ang mga napunit na papel. Ang loan shark sa gilid ay nagsimula ng sumama ang tingin at humakbang kabalit. Ngunit hinarangan siya ng dalawang lalaking naka-Amerikana na biglang lumitaw mula sa likod ng estranjero. Ako si Ate Arthur Santos, ang matalik na kaibigan at personal na abogado ng iyong ama, si Edward Sterling. Pakilala ng lalaki habang inaabot sa akin ng isang panyo upang punasan ng pawis sa aking no. Huwag kang mag-alala, Eleanor. Bayad na ang deposito para sa operasyon ni Nathan. Ginamit ko ang pondo mula sa naiwang trust fund ng iyong ama. Tila tumigil ang ikot ng mundo ko sa kanyang sinabi. Ang trust fund ni Papa? Paano nangyari yon? Namatay si Papa na baon sa utang. Yun ang dahilan kung bakit kinailangan kong pakasalan si Richard at pirmahan ang prenuptial agreement. Bulong ko, habang ang aking isip ay pilit na inaalala ang mga pangyayari 8 taon na ang nakalilipas nang pumanaw si Papa dahil sa atak sa puso matapos malugi ang kanyang kumpanya. Umiling si Ate Santos, may mapait na ngiti sa kanyang mga labi. Isang malaking kasinungalingan ang lahat ng iyon, Eleanor. Ginamit ni Richard ang pagkakataon na may sakit ang iyong ama upang manipulahin ang mga libro ng kumpanya at palabasing bangkarot si Edward. Ginawa niya yon para pilitin kang sumandal sa kanya upang makuha niya ang buong kontrol sa Sterling Group nang walang kahirap-hirap. Ang bawat salita ng abogado ay tila isang kutsilyong sumasaksak sa aking dibdib. Ang lalaking pinagkatiwalaan ko, ang lalaking pinasalamatan ko gabi-gabi dahil sa pagliligtas sa aming pamilya mula sa kahirapan, ay siya palang mastermind sa pagkasira ng aking ama. Ang aking buong kasal ay binuo sa ibabaw ng isang malukit at madilim na panlilinlang. Inakay ako ni Ate Santos patungo sa isang pribadong silid sa loob ng ospital.
habang kasalukuyang sumasailalim sa operasyon si Nathan. Doon, inilagay niya sa aking kandungan ng isang maliit na kahon na gawa sa mahogany. Ito ay may nakaukit na disenyo ng isang lumipad na agila, ang paboritong simbolo ng aking ama. Bago pumanaw si Edward, alam niyang may ginagawang hindi maganda si Richard. Kaya naman lihim siyang naglipat ng 35% ng mga share ng kumpanya sa isang pribadong trust fund sa ilalim ng iyong pangalan. Ang pondong ito ay maaari mo lamang makuha kapag sumapit ka sa edad na 30 o sa oras na magkaroon ng matinding banta sa buhay mo o ng iyong anak, paliwanag ni Ate Santos. Ngayong araw ang iyong ika-30 kaarawan, Eleanor, at mukhang dumating na nga ang tamang oras. Napatitig ako sa kahon. May maliit na lock ito na gawa sa tanso. Naalala ko ang lumang kwintas na laging isinusuot ni Papa, na ibinigay niya sa akin bago siya bawian ng buhay. Ang pendant niyon ay isang maliit at lumang tanso na susi na palagi kong itinago sa loob ng aking pitaka bilang isang swerte. Kinuha ko ang kwintas, ipinasok ang susi sa lock, at dahan-dahang pinaliko ito. Sa pagkabuhos ng takip, tumambad sa akin ang mga orihinal na stock certificates na nagpapatunay ng aking pagmamay-ari sa malaking bahagi ng Sterling Richard Group. Ngunit bukod doon, may isang makapal na folder na nakalagay sa ilalim. Dahan-dahan kong binuksan ang folder. Ito ay naglalaman ng mga kopya ng mga lihim na transaksyon sa bangko mula sa nakalipas na 3 taon. Ang milyon-milyong piso mula sa pondo ng kumpanya ay unti-unting inililipat sa isang offshore account sa labas ng bansa upang iwasan ang buwis at dahan-dahang ubusin ang kapital ng kumpanya. Nang marating ko ang huling pahina kung saan nakasaad ang pangalan ng may-ari ng shell company na tumatanggap ng mga ninakaw na pondo, naramdaman ko ang mabilis na pag-akyat ng galit sa aking ulo. Ang nakasulat na pangalan ng autorisadong signatory ay walang iba kundi si Chloe Gonzales, ang kalaguyo ng aking asawa. Sa tindi ng pangiinig ng aking kamay dahil sa galit at pagkabigla, dahan-dahang nadulas ang hawak kong kalawangin tanso na susi mula sa aking mga daliri. Ang susi ay bumagsak at tumama sa ibabaw ng lamesang salamin na lumikha ng isang tuyo at malamig na tunog sa gitna ng katahimikan ng silid. Matapos ang 5 oras na tila walang katapusang paghihintay, sa wakas ay lumabas din ang doktor mula sa operating room. Ligtas na si Nathan. Ang operasyon ay naging matagumpay, ngunit kailangan pa niyang manatili sa intensive care unit para sa masusing pagmamasid. Habang nakatitig ako sa mahimbing na tulog ng aking anak, naramdaman ko ang paglamig ng aking sariling puso. Ang takot na naramdaman ko kanina ay tuluyan ng napalitan ng isang matigas at matalim na determinasyon. Hindi na ako maaring manatiling isang biktima. Panahon na para magsimula ang aking laro. Kinabukasan, nagpasya akong pumunta sa opisina ng aking asawa sa Sterling Richard Group. Sinadya kong isuot ang aking pinakaluma at pinakasimpleng damit, walang kahit anong kolorete sa mukha, upang magmukhang isang kaawa-awa at desperadong may bahay. Habang naglalakad ako sa malawak at marangyang lobby ng gusali, na ang disenyo ay hango sa mga lumang sketch ng aking ama, nararamdaman ko ang mga mapanuring tingin ng mga empleyado. Naririnig ko ang kanilang mga mahihinang bulungan, ngunit patuloy akong naglakad nang may nakayukong ulo patungo sa executive elevator. Nang marating ko ang pinakatuktok na palapag, hindi na ako nag-abalang kumatok. Dahan-dahan kong itinulak ang pintuan ng opisina ni Richard. Doon ko sila naabutan. Si Richard ay nakaupo sa kanyang malaking silya, habang si Chloe ay nakasanda sa gilid ng kanyang mesa, may hawak na baso ng juice at masayang tumatawa. Nang makita ko, agad na napalitan ng inis ang mukha ng aking asawa. Eleanor? Anong ginagawa mo rito? Walang pasabi na bigla kang sumusulpot sa opisina ko nang ganyan na kitsura mo. Pinapahiya mo ako sa mga tao ko. Galit na boses ni Richard habang mabilis na tumatayo. Lumapit ako ng dahan-dahan, pinilit kong manginig ang aking boses habang nagsasalita. Richard? Si Nathan. Naaksidente ang anak natin kahapon. Kailangan ko ng pambayad sa natitirang bayarin sa ospital at para sa mga gamot niya. Nakablock ang credit card mo. Parang awa mo na? Tumawa ng mahina si Chloe bago ako tiningnan mula ulo hanggang paa ng may matinding tanghahamak.
Oh, Eleanor, hindi ba't sinabi ko na sa'yo sa telpon o kagabi? Huwag kang pumunta rito para manghiin ng pera para sa mga walang kwentang bagay. Ang kumpanya ay hindi isang charity institution para sa isang katulad mong walang ginagawa, kundi mag-aksaya ng pera sa bahay. Si Nathan ay anak ni Richard. Karapatan niyang magkaroon ng tulong mula sa kanyang ama. Sagot ko, pinilit kong magtunog na umiiyak upang mas maging kapanipaniwala ang aking pagganap. Tumingin si Richard kay Chloe, pagkatapos ay muling bumaling sa akin ng may malanig na ekspresyon. Sobra ka na, Eleanor. Palagi ka nalang humihiin ng pera. Hindi mo ba alam na abala ako sa pagpapatakbo ng kumpanyang ito? Kung hindi dahil sa akin, wala kayong matitirhan ng anak mo. Habang nagsasalita siya, dahan-dahan kong hinawakan ang lumang silver brooch na nakatusok sa aking dibdib. Isuglumang alahas ng aking ina na naglalaman ng isang napakaliit ngunit napakasensitibong recording device na ibinigay sa akin ni Ate Santos kaninang umaga. Naka-on na ito, handang kunin ang bawat salita ng kanilang kabastusan. Binuksan ni Richard ang kanyang drawer at kumuha ng isang makapal na bundle ng mga lumang barya at maliliit na papel na pera. Walang pag-aalinlangan niyang itinapon ang mga ito sa aking harap. Ang mga piraso ng papel na pera ay naglipanan sa hangin bago tuluyang bumagsak sa sahig sa tabi ng aking mga sapatos. Yan ang pera mo. Pulutin mo yan at umalis ka na. Huwag mo nang susubukang guluhin muli ang araw ko. Sabi ni Richard bago muling naupo sa kanyang silya na tila walang nangyari. Dahan-dahan akong lumuhod upang pulutin ang mga nakakalat na pera sa sahig. Habang nakayuko ako, naramdaman ko ang mga mata ni Chloe na nakatitig sa akin ng may matinding tagumpay. Hindi nila alam na sa bawat piraso ng perang aking pinupulot, mas lalong tumitibay ang aking panunumpa na wawasakin ko ang kanilang buhay, bariya-bariya, hanggang sa wala nang matira sa kanila. Tumayo ako, hawak ang pera, at tahimik na tumalikod palabas ng silid. Ang matinis na tawa ni Chloe ay patuloy na umalingaw-ngaw sa aking pandinig, habang dahan-dahang nagsasara ang mabigat na pintuan ng opisina ni Richard. Matapos kong makuha ang recording mula sa aking brooch, agad kong nakipagtagpo kay Ate Santos sa isang tahimik na opisina sa labas ng lungsod. Ang bawat salita ni na Richard at Chloe ay malinaw na narehistro sa tape. Ito ay hindi lamang patunay ng kanilang kawalang puso, kundi isang matibay na ebidensya ng pagtangi ni Richard na ibigay ang sustento para sa kaligtasan ng aming anak. Ngunit alam namin na hindi sapat ang emosyonal na patunay upang pabagsakin ang isang higanteng tulad ni Richard sa mundo ng negosyo. Kailangan namin ang suporta ng Board of Directors. May mga kaalyado pa ang iyong ama sa loob ng kumpanya, Eleanor? Panimula ni Ate Santos habang inaayos ang mga dokumento. Isa na rito si Mr. Julian De Vega. Siya ang pinakamatandang kasosyo ni Edward na pilit na isinantabi ni Richard nang makuha nito ang kapangyarihan. Nang hapong yon, binisita ko si Mr. De Vega sa kanyang tahanan. Nang makita niya ako, nakita ko ang gulat sa kanyang mga mata. Hindi na ako ang mahiyain at tahimik na Eleanor na huling nakita niya sa libing ng aking ama. Ipinaliwanag ko sa kanya ang buong katotohanan. Ipinakita ko ang mga patunay ng pagnanakaw ng pondo na ginagawa ni na Richard at Chloe sa pamamagitan ng mga shell company sa ibang bansa. Nanginig ang kamay ng matanda sa tindi ng galit. Hinding-hindi ko hahayaang sirain ng lalaking yon ang kumpanyang binuo namin ng iyong ama, Eleanor. Tutulungan kita. Nang sumunod na araw, naganap ang isang mahalagang board meeting ng Sterling Richard Group. Kasalukuyang ipinapakita ni Richard sa mga shareholder ang kanyang bagong plano na tuluyang burahin ang pangalang Sterling sa kumpanya upang maging Richard Holdings na lamang ito. Kasama niya si Chloe na nakatayo sa tabi ng projector, may ngiti ng tagumpay sa kanyang mga labi. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng boardroom. Pumasok ako ng may tiwala sa sarili, suot ang isang navy blue na business suit, nakapusod ang aking buhok at nakatingin ng diretso sa aking mga kaaway. Ang aking postura ay tila salamin ng aking ama nung siya pa ang namumuno sa silid na ito. Natigil ang pagsasalita ni Richard. Nanlaki ang mga mata ni Chloe habang halos mabitawan ang kanyang hawak na panulat. Eleanor,
Anong kabaliwan nito? Sino ang napapapasok sa'yo rito? Lumabas ka ngayon din, pribadong pagpupulong ito? Galit na sigaw ni Richard habang hinahampas ang mesa. Hindi ko siya pinansin. Lumapit ako sa gitna ng mahabang mesa at marahan kong inilapag ang mga opisyal na dokumento ng aking pagmamay-ari sa 35% ng mga share ng kumpanya. Mula sa araw na ito, ako na ang hahawak sa mga share ng aking ama, si Edward Sterling. Bilang pinakamalaking solong shareholder sa silid na ito, may karapatan akong dumalo at magpasya sa bawat direksyon ng kumpanyang ito. Malamig kong pahayag. Bulungan ang sumabog sa buong silid. Ilan sa mga lumang direktor ay napang-iti nang makita ako, habang si Chloe ay dahan-dahang napaurong, naging maputla ang muka. Ngunit bago ko pa man magawang maupo, tumayo si Mr. Arnaldo Cruz, ang pinakamalapit na kaalyado ni Richard sa board. Tiningnan niya ako ng may matinding panghahamak at galit. Isang malaking kalokohan ito. May share ka nga, ngunit ano ba ang alam mo sa negosyo? Ikaw ay isang simpleng housewife lamang na nagpalipas ng 8 taon sa kusina at pamimili ng mga grocery. Wala kang karanasan, wala kang alam. Madali ka naming mapapalang bisa at mapapaalis sa pamamagitan ng boto ng board. Ang kumpanyang ito ay para sa mga taong marunong magpatakbo, hindi para sa isang walang kwentang babae na katulad mo. Banta ni Cruz habang mariin niyang idinidiin ang kanyang daliri sa ibabaw ng aking mga papel. Nalatili akong nakatayo, hindi natitinag, habang ang aking mga mata ay nakatitig sa kanyang mapang-aping muka. Ang kontrata ng paglilipat ng kapangyarihan na nasa gitna ng mesa ay dahan-dahang pinapalit-palit at nilalapat sa ilalim ng malamig na liwanag ng puting ilawan sa boardroom. Bumalik ako sa ospital nang may mabigat na pakiramdam. Ngunit ang lahat ng pagod ko ay biglang napawi nang makita kong dilat na ang mga mata ni Nathan. Bagamat mahina pa siya at may mga aparato pa sa kanyang katawan, dahan-dahan siyang mumiti nang hawakan ko ang kanyang maliit na kamay. Mama, huwag ka nang umiyak. Malakas si Nathan. Mahina niyang bulong. Hinalikan ko ang kanyang no, pinipigilan ang aking mga luha. Ang boses ng aking anak ang pinakamalakas na nagpatunay sa akin na tama ang aking ipinaglalaban. Para kay Nathan, handa kong harapin kahit ang pinakamalaking bagyo. Habang nakakaupo ako sa tabi ng kanyang kama, pumasok si Ate Santos sa silid. May hawak siyang isang pirasong papel na naglalaman ng impormasyong kanina pa namin hinihintay. Nahanap na ng kanyang mga investigador ang Gotchan Achilles ni Richard, ang kanyang pinakatatagong lihim. Ang offshore account sa Cayman Islands sa ilalim ng pangalan ng isang peking kumpanya na pinatatakbo ni Chloe ay may laman na mahigit 10 milyong dolyar. Lahat ng perang ito ay ninakaw mula sa pondo ng Sterling Richard Group. Kailangan natin ng opisyal na pahintulot upang ma-freeze ang account na yon bago nila malaman na iniimbestigahan natin sila, Eleanor. Ngunit mahirap makuha ang audit authorization ng walang pirma ni Richard dahil magkasama pa kayo sa batas bilang mag-asawa. Paliwanag ni Ate Santos. Ngumiti ako ng malamig. Huwag kang mag-alala, Ate Santos. Alam kong darating siya rito ngayon upang gumawa ng sarili niyang hakbang. Hindi nga ako nagkamali. Makalipas ang 1 oras, bumukas ang pinto ng silid at pumasok si Richard. Wala siyang dalang kahit anong prutas o laruan para kay Nathan. Ang kanyang mukha ay madilim at puno ng galit dahil sa nangyari sa boardroom kahapon. Lumabas muna kayo, utos ni Richard sa mga nurse bago lumapit sa akin na may mapagbanta at matigas na tinig. Eleanor, akala mo ba ay nanalo ka na dahil lamang sa mga share na iniwan ng tatay mo? Nagkakamali ka. Kaya kong gawing impyerno ang buhay mo. Kaya kong gamitin ang lahat ng koneksyon ko upang ideklara kang isang baliw at hindi karapat-dapat na ina. Inilapag niya ang isang folder sa ibabaw ng mesa sa tabi ng kama ni Nathan. Pirmahan mo ito. Isang waiver na nagpapatunay na isinusuko mo sa akin ang buong custody, yan ni Nathan. Kapalit nito, bibigyan kita ng 5 milyong piso at hahayaan kitang umalis ng buhay. Kung hindi, sisiguraduhin kong mabulok ka sa lansangan na wala kahit 1 sentimo at hinding-hindi mo na muling makikita ang anak mo. Banta ni Richard habang iniabot sa akin ng isang mamahaling panulat. Tiningnan ko ang dokumento. Salamat sa tulong ng asistenteng ipinasok ni Ate Santos sa legal team ni Richard. Alam ko na kung ano ang nasa loob ng folder na ito.
Ang mga panlabas na pahina ay napapakita ng tungkol sa kustodya. Ngunit ang mga gitnang pahina ay lihir na pinalitan ng aming kampo ng isang Special Marital Asset Audit and Financial Disclosure Authorization. Isang kasunduan na napapahintulot sa forensic audit ng lahat na magkatuwang na ari-ari na mag-asawa, kabilang ang mga lihim na account sa ibang bansa. Tumingin ako kay Richard. Pinilit kong magpakita ng takot at pag-aalinlangan sa aking mga mata. Gagawin mo ba talaga yon, Richard? Gagawin mo bang miserable ang buhay ko? Gagawa ako ng mas malala pa riyan kung hindi mo susundin ang gusto ko, Eleanor. Wala kang laban sa akin. Buong yabang niyang sagot habang itinataas ang kanyang baba. Mumiti ako ng bahagya. Isagniting hindi niya naintindihan. Kinuha ko ang panulat at dahan-dahang inilapat ang aking pirma sa ibaba ng dokumento ng may buong determinasyon. Akala ni Richard ay nakuha na niya ang kustodya ng aking anak. Ngunit ang totoo, pinirmahan niya ang sarili niyang hatol ng kamatayan sa pananalapi. Ang matalim na dulo ng panulat ay mabilis na gumuhit sa papel, nag-iwan ng isang malalim na marka ng aking desisyon. Ang itim na tinta ng panulat ay malinaw na bumakat sa puting papel. Habang buong tiwala si Richard na hawak na niya ang aking leeg dahil sa kontratang pinirmahan ko, mabilis namang isinampa ni Ate Santos ang aming petisyon sa korte. Sa loob lamang ng 24 na oras, nagsimula ng gumalaw ang legal na proseso upang suriin at ilagay sa ilalim ng eksaminasyon ang lahat ng ari-arian at offshore accounts ng aking asawa. Dahil dito, nagsimula ng makaramdam ng takot ang ilang mga mamumuhunan sa kumpanya. Nakarating kay Richard ang balita na may ilang malalaking shareholder ang dahan-dahang nag-aalis ng kanilang tiwala sa kanya. Ngunit dahil sa kanyang labis na kayabangan, inisip niya ang kalabang kumpanya ang gumagawa nito upang pabagsakin siya. Hinding-hindi pumasok sa kanyang isip na ang simpleng housewife na itinapon niya sa kangkungan ang tunay na nagpapakilos sa mga tao sa likod ng entablado. Ngunit, kailangan ko ng mas malakas na kakampi upang tuluyang makuha ang mayorya ng boto sa darating na emergency meeting. Natakda ako ng isang lihim na pakikipagkita kay Don Fernando Castillo, ang pinakamalaking independenteng investor sa Sterling Richard Group at ang pinakamatinding kritiko ni Richard. Ginanap ang aming pagpupulong sa isang eksklusibong club sa lungsod. Nang pumasok ako sa pribadong silid, nakita ko ang pagtataka sa mukha ni Don Fernando. Inaasahan niyang makakakita ng isang emosyonal at umiiyak na babae. Ngunit humarap ako sa kanya nang may buong kasuotan ng isang leader, isang putputing business suit, may hawak na leather briefcase, at may malamig, ngunit nagniningning na mga mata. Narinig ko ang tungkol sa nangyari sa boardroom kahapon, Eleanor. Panimula ng matanda habang dahan-dahang sumusipsip ng kanyang kape. Anak ka man ni Edward Sterling, bakit ako magtitiwala sa isang babaeng na nahimik sa loob ng 8 taon habang pinapatakbo ng kanyang asawa ang kumpanya? Hindi ako nagalit. Dahan-dahan kong inilabas ang forensic audit report mula sa aking bag at inilatag ito sa kanyang harap. Dahil ang babaeng na nahimik sa loob ng 8 taon, ang tanging taong nakakaalam kung saan itinatago ni Richard ang mga ninakaw niyang pera, Don Fernando. Malamig kong sagot. Kung mananatili si Richard sa kanyang pwesto sa loob ng 3 buwan pa, ang presyo ng stock ng kumpanya ay babagsak ng 60% dahil sa mga utang sa iligal na offshore account. Ngunit kung tutulungan mo akong tanggalin siya, ibabalik ko ang orihinal na sistema ng aking ama at dodoblehin ko ang iyong kita sa loob ng 1 taon. Tinitigan ni Don Fernando ang mga ebiden. Siya sa kanyang harap. Nakita ko ang pagbabago sa kanyang ekspresyon. Mula sa pagdududa, patungo sa matinding paghangal at pagkagulat sa aking katalinuhan. May anyo at talino ka nga ng iyong ama, Eleanor? Wika ng matanda habang nakangiti. Hawak ko ang 18% ng boto. Sa iyo na ito. Maghahating gabi na nang gumalik ako sa ospital nang may bitbit na magandang balita. Nakaupo ako sa tabi ng kama ni Nathan habang pinagmamasdan ang kanyang tahimik na pagtulog. Ngunit bago ko pa man maipahinga ang aking katawan, dahan-dahang nagliwanag ang screen ng aking cellphone sa ibabaw ng mesa dahil sa isang papasok na mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Binuksan ko ang mensahe. Huwag ka masyadong mag-alala sa tagumpay mo, Eleanor.
Tumigil ka na habang may oras ka pa kung ayaw mo may mangyaring masama sa anak mo. Mabilis na bumilis ang tibok ng aking puso. Agad akong tumayo at lumapit sa bintana ng silid ng ospital upang tumingin sa ibaba. Sa gitna ng kadiliman sa parking lot sa ibaba, nakatigil ang isang itim na SUV na may madilim na salamin. Dahan-dahang gumalaw ang sasakyan at ang malakas na liwanag ng ilaw nito ay gumuhit at tumama sa salamin ng aming bintana bago ito mabilis na umalis sa gabi. Ang liwanag ng ilaw ng sasakyan ay mabilis na dumaan sa pamamagitan ng bintana ng silid ng ospital ni Nathan sa gitna ng kadiliman. Hindi ko hinayang lumipas ang gabi nang walang ginagawang proteksyon. Agad kong hinii kay Ate Santos na magpadala ng 2 pribadong security guards upang bantayan ang pinto ng silid ni Nathan. Ngunit sa kabila ng lahat ng aking pag-iingat, minaliit ko ang kawalan ng batas at ang lumalalang desperasyon ng aking asawa. Kinabukasan, lumabas lamang ako ng silid sa loob ng 10 minuto upang kumuha ng mainit na tubig at kausapin ang doktor tungkol sa kalagayan ni Nathan. Nang magbalik ako sa pasilyo, nakita kong bukas ang pinto ng silid ng aking anak. Mabilis akong tumakbo pumasok. Ang pribadong nurse na nakatalaga kay Nathan ay nakaupo sa sahig. Hawak ang kanyang ulo na may pasa habang umiiyak. At ang kama ni Nathan, ang kama kung saan dahan-dahan nang bumabalik ang lakas ng aking anak, ay ganap ng walang laman. Tang ang lahat ng mga aparatong medikal na nakakabit sa kanya. Mrs., patawad po. May 2 lalaking biglang pumasok. Sinabi nilang ililipat si Nathan sa ibang ospital sa utos ng kanyang ama. Nang subukan kong pigilan sila, tinulak nila ako. Umiiyak na salaysay ng nurse. Nang hina ang aking mga tuhod. Napaluhod ako sa tabi ng walang lamang kama, dahan-dahang hinawakan ng kumot na may amoy pa ng aking anak. Naramdaman ko ang matinding takot na dumurog sa aking puso. Ang aking paningin ay lumabo dahil sa mabilis na pag-agos ng aking mga luha. Nais kong sumigaw, nais kong magmakaawa sa langit. Ngunit alam kong walang mangyayari kung hahayaan ko ang aking sarili na madaig ng kahinaan. Tumayo ako, pinunasan ko ang aking mga luha gamit ang aking nanginginig na mga kamay. Ang takot ng isang ina ay mabilis na napalitan ng isang mapanganib na lamig sa aking mga mata. Hindi na ako ang Eleanor na iiyak na lamang sa gilid ng silid. Kinuha ko ang aking cellphone. Bago pa man ang operasyon ni Nathan, binigyan ko siya ng isang maliit na silver bracelet na may pendant na hugis agila. Isang simpleng alahas na regalo ng aking ama nung bata pa ako. Ngunit bago ko ito isuot sa kanya, ipinasok ni Ate Santos sa loob ng pendant ang isang napakaliit at high-tech na micro-GPS tracker. Isang hakbang na ginawa ko dahil alam kong walang limitasyon ang kasamaan ni Richard. Mabilis kong binuksan ang tracking application sa aking telepon. Nag-load ang mapa at pagkalipas ng ilang segundo, isang pulang tuldok ang nagsimulang lumitaw at kumurap sa screen. Gumagalaw ang sasakyang nagdadala kay Nathan at ang direksyon nito ay patungo sa labas ng lungsod. Ilang sandali pa, tumunog ang aking telepon. Ang pangalan ni Richard ang nakasulat sa screen. Sinagot ko ito ng walang pag-aalinlangan. Eleanor? Marinig ko ang malamig at mayabang na boses ng aking asawa sa kabilang linya. Nasa akin ang anak mo. Kung gusto mo pa siyang makitang humihinga, pumunta ka sa ancestral house ng tatay mo ngayon din. Mag-isa, walang pulis, walang abogado. Isagmaling galaw mo, Eleanor, at hinding-hindi mo na mayayakap si Nathan. Pinatulan niya ang tawag. Tiningnan ko muli ang screen ng aking telpon. Ang pulang tuldok ay tuluyan ng huminto sa eksaktong lokasyon ng lumang ancestral house ng aking ama. Ang bahay na tanging kanlungan ko nung ako ay bata pa, na ngayon ay naging isang madilim na patibong para sa aming mag-ina. Ang pulang tuldok sa mapa ng aking telpon ay patuloy sa pagkurot ng mapayapa, ngunit may dalang panganib sa gitna ng kadiliman. Binasag ng tunog ng makina ng aking kotse ang katahimikan ng gabi. Habang binabagtas ko ang daan, patungo sa lumang mansyon ng mga Sterling. Ang bahay na ito, na dating puno ng init at pagmamahal ng aking ama, ay nakatayo ngayon sa gitna ng madilim na hardin, tila isang malaking bantayog ng nakaraan. Huminga ako ng malalim, hinawakan ng aking dibdib upang pakalmahin ang aking puso,
at dahan-dahang itinulak ang pintuang kahoy ng mansyon. Sa gitna ng malawak at maalikabok na sala, nakita ko si Richard na nakaupo sa lumang silya ng aking ama, may hawak na sigarilyo at may ngiti ng isang nanalo. Sa tabi niya isang lalaking may malaking katawan at sa isang sulok ng silid, nakita ko si Nathan na nakatali sa isang upuan. May piring ang mga mata at tahimik na umiiyak. Mama? Mama po ba yan? Mahinang tawag ni Nathan nang marinig ang aking mga yapak. Nathan, wag kang mag-alala, narito na si Mama. Sigaw ko, ngunit mabilis na humarang ang tauhan ni Richard sa aking harap. Huwag kang masyadong malapit, Eleanor. Malabig na wika ni Richard habang dahan-dahang tumatayo. Inilapag niya ang isang makapal na dokumento sa ibabaw ng mesa. Narito ang opisyal na paglilipat ng lahat ng share ng iyong ama sa aking pangalan. Pirmahan mo ito ngayon din. Kapag nakuha ko ang mga papel na ito, maaari mo nang iuwi ang anak mo sa kung saang probinsya mo gusto. Ngunit kung tatang-i ka, sisiguraduhin kong hinding-hindi mo na siya makikitang buhay. Tiningnan ko si Richard. Ang lalaking pinang-akuan ko mamahalin habang buhay ay naging isang halimaw na walang puso na handang gamitin ang sariling dugo at laman para sa kapangyarihan. Ganyan ka ba kadesperado, Richard? Tanong ko, habang pinipilit kong manginig ang aking katawan at magmukhang natatakot. Gagamitin mo ang buhay ng sarili mong anak para lamang sa pera? Walang kwentang pamilya kung wala kang kapangyarihan, Eleanor. Pirmahan mga ito. Sigaw niya, sabay hablot sa panulat at ibinato ito sa aking harap. Lumapit ako sa mesa nang may nakayukong ulo. Kinuha ko ang panulat gamit ang aking nanginginig na mga kamay. Tumingin ako kay Nathan, pagkatapos ay kay Richard na tila ba nakuha na niya ang lahat ng kanyang pangarap. Huminga ako ng malalim at dahan-dahang isinulat ang aking pirma sa ibaba ng dokumento ng paglilipat ng share. Mabilis na lumapit si Richard upang hablutin ang papel. Ngunit bago pa man niya ito mahawakan, mabilis kong inilayo ang dokumento at tumingin sa kanya ng may malamig at matigas na ngiti. Akala mo ba ay napakabobo ko, Richard? Bulong ko habang tinatanggal ko ang isang maliit na button camera na nakakabit sa aking suot na jacket. Nanlaki ang mga mata ni Richard. Mula nang pumasok ako sa bahay na ito, ang bawat salita mo, ang bawat banta mo at ang hitsura ng aking anak na nakatali ay kasalukuyang ipinapalabas ng live sa buong social media at sa internal network ng Sterling Richard Group. Pinapanood ka ng lahat ng empleyado, ng mga shareholder at ng buong bansa, Richard. Alam na ng buong mundo kung anong uri ka ng kriminal. Malamig kong pahayag. Anong ginawa mo? Galit na sigaw ni Richard habang mabilis na sumusugod sa akin upang agawin ang camera. Ngunit bago pa man niya ako mahawakan, ang malalaking pingtong kahoy ng mansyon ay malakas na nabuksan mula sa labas. Ang matinis na tulog ng sirena ng pulis ay mabilis na lumakas. Binabasag ang mahabang katahimikan ng gabi sa lumang mansyon ng mga Sterling. Patapos ang kaguluhan sa lumang mansyon, ligtas na naibalik si Nathan sa ospital sa ilalim ng mahigpit na bantay ng mga pulis na pinagkakatiwalaan ni Ate Santos. Habang pinapanood ko ang mahimbing na pagtulog ng aking anak, naramdaman ko ang pansamantalang ginhawa. Ngunit alam kong hindi pa tapos ang laban. Ang mga sugatang hayop tulad ni Richard at Chloe ay pinakamapanganib kapag sila ay nasusulok. Kinaumagahan, nakatanggap ako ng tawag mula kay Ate Santos. Eleanor, nakalabas si Richard gamit ang piyansa na binayaran ni Chloe. Ginamit nila ang kanilang mga koneksyon sa gobyerno upang pansamantalang mapabagal ang pag-usad ng kaso ng kidnapping, pagbabalita ng abogado. Kasalukuyan silang naghahanda para sa ika-20 anibersaryo ng kumpanya ngayong gabi sa Grand Hotel. Balak gamitin ni Richard ang okasyon upang ideklara na peke ang naganap na live broadcast at i-anunsyo ang merger ng kumpanya sa isang dayuhang mamumuhunan upang tuluyang madilute ang iyong mga share. Hayaan natin silang magsaya sa kanilang huling gabi, Ate Santos. Oras na para ilabas natin ang huling alas. Sagot ko ng may malamig na tinig. Buong araw kami nagtulungan ni Ate Santos, Mr. De Vega at Don Fernando upang ihanda ang lahat ng legal na dokumento.
Dahil sa kasunduang pinirmahan ni Richard sa ospital na nagpapahintulot sa pag-audit ng aming mga ari-arian, nagawa naming makakuha ng opisyal na freeze order mula sa korte para sa lahat ng kanyang account, kabilang ang lihim na pondo sa Cayman Islands. Kasalukuyan akong nag-aayos sa aking silid sa hotel malapit sa venue ng anibersaryo nang muling tumunog ang aking telepo. Si Ate Santos ang tumatawag. Eleanor, tagumpay ang ating unang hakbang. Masayang balita ni Ate Santos. Kakapasok lang ng impormasyon mula sa aming kontak sa bangko. Sinubukan ni Chloe na mag-withdraw ng $5 milyong mula sa kanilang offshore account 5 minuto ang nakalipas. Ngunit hinarangan ito ng sistem. Kasalukuyan siyang nagpapanik sa loob ng kanyang dressing room sa hotel habang sinusubukang tawagan ng kanyang mga kontak sa pananalapi. Alam ba ni Richard? Tanong ko. Hindi pa. Sagot ng abogado habang tumatawa ng mahina. Ayon sa aming spy sa loob ng silid, abala si Richard sa pagsusuot ng kanyang mamahaling tuxedo at paulit-ulit na nag-eensayo ng kanyang talumpati ng tagumpay sa harap ng salamin. Akala niya ay siya pa rin ang hari ng gabi. Napang-iti ako habang pinagmamasdan ng aking sarili sa salamin. Ang katapusan ng kanilang kaharian ay magsisimula na. At mangyayari ito sa harap ng lahat ng mga taong pinagmalakihan nila. Ibinaba ko ang telepono at dahan-dahang lumapit sa tabi ng aking closet. Ang kulay pula ng alak na gown na nakasabit sa hanger ay dahan-dahang kumikinang sa ilalim ng liwanag ng puting ilawan ng silid, handang isuot para sa gabi ng paghuhukom. Ang grand ballroom ng hotel ay napuno ng marangyang liwanag mula sa mga kristal na chandelier, kumikinang na mga palamuting ginto, at ang pulang karpet na tinatahak ng mga kilalang tao sa lipunan. Naroon ang mga mamamahayag, mga sikat na personalidad, at ang buong board of directors ng kumpanya. Sa gitna ng silid, nakatayo si Richard habang may hawak na baso ng champagne, katabi si Chloe na suot ang isang mamahaling gintong gown. Bagamat may ngiti sa mukha ni Chloe, nakikita ko ang bahagyang pang-inginig ng kanyang mga kamay habang hawak ang kanyang baso. Alam kong hindi pa rin siya nakakabawi sa pagkabigla dahil sa pagkaka-freeze ng kanilang lihim na yaman. Nang magsimula ang programa, buong giting na umakyat si Richard sa bulto ng entablado upang magbigay ng kanyang talumpati. Magandang gabi sa inyong lahat. Panimula ni Richard gamit ang kanyang malakas at mayabang na boses. Ngayong gabi, ipinagdiriwang natin ang ika-20 taon ng tagumpay ng ating kumpanya. At sa darating na buwan, mas palalakihin pa natin ang ating imperyo sa pamamagitan ng merger sa isang dayuhang mamumuhunan upang tuluyan nating maiwan ang mga lumang tamamaraan at magsimula ng bagong yugto. Alam kong ang ibig niyang sabihin sa lumang pamamaraan ay ang pangalang Sterling. Dahan-dahang bumukas ang malalaking tinto ng ballroom. Naglakad ako papasok sa gitna ng pulang carpet, suot ang aking kulay alak na gown na gumagalaw ng may karangalan sa bawat hakbang ko. Sa aking likuran ay naglalakad sina Ate Santos, Mr. De Vega, at Don Fernando Castillo. Ang buong silid ay biglang tumahimik at ang mga mamamahayag ay mabilis na nag-umpisang kumuha ng mga larawan ko. Ang bawat liwanag ng camera ay sumasalamin sa aking muka. Natigil ang pagsasalita ni Richard. Nanlaki ang kanyang mga mata at ang baso ng champagne na hawak niya ay halos malaglag sa entablado. Mabilis siyang bumaba mula sa bulto at sinalubong ako bago pa man ako makalapit sa harap. Eleanor, ano kabaliwan nito? Binabalaan kita, umalis ka rito bago ko tawagin ang mga security upang kalagkaring ka palabas. Galit na bulong ni Richard habang nanggigigil ang kanyang muka sa tindi ng hiya sa harap ng mga bisita. Hindi ko siya pinansin. Nilagpasan ko siya at dire-diretso ako umakyat sa entablado. Kinuha ko ang mikropono mula sa bulto at tumiin ng diretso sa daan-daang mga panauhin. Magandang gabi sa inyong lahat, pahayag ko. Ang aking boses ay umalingaw-ngaw nang may buong kapangyarihan sa buong ballroom. Ako si Eleanor Sterling at ngayong gabi, hindi ako nagpunta rito bilang asawa ni Richard. Narito ako bilang may hawak ng 51% ng kabuuang share ng Sterling Richard Group na kumakatawan sa tunay na desisyon ng Board of Directors. Isang malakas na ingay ng pagkagulat ang sumabog sa buong silid. Peke ang mga sinasabi mo. Peke ang mga dokumentong hawak mo.
Sigaw ni Richard habang sumusugot pabalik sa entablado. Sinusubukan niyang agawin ang mikropo no sa aking kamay habang si Chloe ay sumisigaw sa mga security na pumasok. Ngunit bago pa man sila makalapit, itinaas ko ang aking kamay at itinuro ang napakalaking LED screen sa likod ng entablado. Kung sa tingin ninyo ay peke ang aking mga salita, marahil ay hindi magsisinungaling ang mga ebidensya makikita ninyo sa likod ko. Malamig kong wika. Sa isang segundo, ang screen na napapakita ng logo ng kumpanya ay biglang nagbago. Ang bulong-bulungan at bulong ng gulat mula sa daan-daang mga panauhin ay mabilis na lumaganap sa buong ballroom na tila isang malaking alon sa dagat. Ang screen sa likod ko ay patuloy na nagpapakita ng bawat dokumento ng kanilang pagnanakaw, mga larawan ng kanilang pagtataksil, at ang mismong video kung saan pinagbantaan ni Richard ang buhay ng aming anak. Ang buong ballroom ay napuno ng ingay ng mga bulungan, hiyawan, at ang walang katapusang pag-flash ng mga kamera ng mga mamamahayag. Patayin ninyo yan! Sino ang mayari ng screen na yan? Patayin ninyo! Galit na sigaw ni Richard habang pilit na itinuturo ang control booth, ngunit walang sinumang empleyado ang sumunod sa kanya. Sa kabilang dako ng silid, nakita ko si Chloe na dahan-dahang umaatras patungo sa gilid ng exit. Sinusubukan niyang tumakas habang abala ang lahat. Ngunit bago pa man niya mahawakan ng pinto, hinarangan siya ng 3 lalaking nakauniporme ng pulis. Pumasok sa loob ng ballroom ang mga ahente ng National Bureau of Investigation at ng Anti-Money Laundering Council sa pamumuno ni Inspector Perez. Dire-diretso silang lumakad patungo sa entablado. Richard Holdings at Chloe Gonzalez. Pahayag ni Inspector Perez habang naglalabas ng isang opisyal na papel. Mayroon kaming warrant of arrest para sa inyong dalawa para sa mga kasong qualified theft, corporate embezzlement at child kidnapping. Sumama kayo sa amin na mapayapa. Nang makita ang mga pulis, tuluyang nawala ang tapang ni Chloe. Mabilis siyang tumakbo patungo sa entablado. Itinuro si Richard gamit ang kanyang nanginginig na daliri at sumigaw ng may matinding takot. Hindi ko kasalanan ito. Si Richard, siya ang nag-utos sa akin na magbukas ng account sa Cayman Islands. Siya ang nagnakaw ng pera ng kumpanya. Pilit niya lang akong ginamit dahil empleyado niya ako. Wala akong alam. Umiiyak na sigaw ni Chloe upang iligtas ang kanyang sarili. Tumingin si Richard sa kanya ng may matinding galit at gulat. Anong sinasabi mo, Chloe? Ikaw ang kumuha ng kalahati ng pondo. Lumapit ako ng dahan-dahan sa kanilang dalawa. Nanatiling malamig ang aking muka. Masyado kang nagmamadali, Chloe. Inaasahan ko na nagagawin mo yan. Kaya naman ibinigay ko na rin sa mga pulis ang hiwalay na ebidensya ng iyong sariling mga pirma sa bawat iligal na transaksyon. Kabilang ang pagbili mo ng mga luxury property gamit ang pera ng Sterling Group. Nang marinig yon, tuluyang nanghina ang mga tuhod ni Chloe at napaupo siya sa sahig habang umiiyak. Nagtama ang paningin namin ni Richard. Ang lalaking dati ay tinitingnan ako ng may panghahamak. Ang lalaking itinapon ang mga barya sa aking paanan ay dahan-dahang lumuhod sa aking harap sa ibabaw ng entablado. Eleanor, parang awa mo na. Pagmamakaawa ni Richard habang hawak ang aking sapatos. Mag-asawa tayo sa loob ng 10 taon. Isipin mo si Nathan. Isipin mo ang kinabukasan ng anak natin. Huwag mo akong gawin nito. Maari nating pag-usapan ito sa bahay natin. Tinitikan ko siya mula sa aking kinatatayon. Wala akong naramdamang kahit anong galit, pighati o awa. Ang tanging naramdaman ko na lamang ay ang matinding dumi sa kanyang presensya. Nakalimutan mo ang tungkol kay Nathan nang i-block mo ang credit card sa ospital habang nag-aagaw buhay ang anak natin, Richard? At nakalimutan mo ang tungkol sa ating kasal nang piliin mong nakawin ang kumpanya ng aking ama? Mula ngayon, hindi ka na bahagi ng buhay namin. Malamig kong sagot. Dahan-dahan kong binawi ang aking sapatos mula sa kanyang pagkakahawak at tumalikod ako ng may buong danggal. Eleanor! Eleanor! Mahawa ka sa akin! Huling hiyaw ni Richard habang pinipilit siyang itayo ng 2 pulis upang pusasan. Ang tunog ng malamig na bakal ng pusas habang kinakabit sa mga kamay ni Richard ay umalingaw-ngaw sa gitna ng huling hiyaw ng kanyang kasakiman. Makalipas ang 3 buwan ng matinding pagsubok, muling bumangon ang Sterling Group mula sa madilim na anino ng nakaraan.
Bilang bagong halal na chairperson ng kumpanya, ang aking unang naging desisyon ay tuluyang alisin ang pangalang Richard sa aming logo. Ibinalik ko ang orihinal na pangalan na binuo ng aking ama, ang Sterling Holdings. Ibinenta namin ang mga iligal na manguha ng pondo sa ibang bansa at muli naming tinuon ang pansin sa tapat na arkitektura at malinis na pagtatayo ng mga gusali. Ang mga empleyado na dati ay natatakot sa matigas na pamumuno ni Richard ay nagtatrabaho na ngayon ng may ngiti at dedikasyon sa kanilang mga labi. Isang hapon habang abala ako sa pagre-review ng mga bagong proyekto sa aking opisina, bumukas ang pinto at pumasok si Nathan. Malakas na siya, malusog, at wala ng kahit anong bakas ng sakit sa kanyang katawan. Tumakbo siya patungo sa akin at mahigpit akong niyakap. Mama, napakaganda mo po ngayon. Sobra pong proud si Nathan sa iyo. Masayang sabi ng aking anak habang nakatitig sa aking mga mata. Hinalikan ko ang kanyang pisngi. Ang kaligtasan at kaligayahan ni Nathan ang aking pinakamalaking tagumpay sa laban na ito. Ngunit bago ko tuluyang isara ang madilim na yugto ng aking buhay, nagpasya akong pumunta sa National Penitentiary upang bisitahin si Richard sa huling pagkakataon. Nakatayo ako sa likod ng makapal na salamin ng silid pulungan. Pagkalipas ng ilang minuto, pumasok si Richard na may suot na kulay orange na damit preso. Tiwangwang ang kanyang mukha, marami ng puting buhok at malaki ang ipinayat ng kanyang katawan. Wala na ang mayabang at makapangyarihang CEO na dating nang api sa akin. Naupo siya sa aking tapat, dahan-dahang hinawakan ng telepono upang makipag-usap sa akin. Eleanor, mahina at nanginginig ang kanyang boses sa kabilang linya. Patawarin mo ako. Kung maari mo lang sanang gamitin ang iyong impluwensya upang mapababa ang aking hatol. Para kay Nathan, Eleanor, nagsisisi na ako. Tiningnan ko siya ng may tahimik na mga mata. Walang galit, walang pot, kundi purong kapayapaan sa aking puso. Hindi ako naparito upang maghiganti, Richard. Naparito ako upang tapusin ang lahat. Malamig kong wika. Dahan-dahan kong labas mula sa aking bulsa ang aking lumang singsing sa kasal. Ang gintong singsing na nagmula sa kanya na isinuot ko sa loob ng 10 taon. Inilapag ko ito sa ibabaw ng maliit na slot sa ilalim ng salamin. Ibinabalik ko na sa iyo ang huling kadena na nag-uugnay sa ating dalawa. Mula sa araw na ito, ikaw ay isa na lamang estranghero sa amin ni Nathan. Malaya na ako, pahayag ko. Hindi ko na hinintay ang kanyang sagot o ang kanyang mga luha ng pagsisisi. Ibinaba ko ang telepo, tumayo ako, at tuluyan ko siyang iniwan sa loob ng malamig na rehas ng bilangguan. Bumalik ako sa opisina ng aking ama. Ang silid na ngayon ay akin na. Lumakad ako patungo sa malawak na balkona at tumingin sa malawak na tanawin ng lungsod. Ang araw ay dahan-dahang sumisikat sa silangan, nagdadala ng bagong liwanag at pag-asa sa aking buhay. Hindi lamang pondo at kumpanya ang aking nabawi, kundi ang aking sariling pangalan, ang aking dangal, at ang aking buong pagkatao. Ang malakas, ngunit malambot na hangin, ay mabilis na umihip pinapalipad ang aking buhok habang ako ay nakatayo ng may buong danggal at kalayaan sa ilalim ng bagong umaga. Habang nakatayo ako sa balkona, ng opisina ni Papa, pinapanood ang unti-unting paglubog ng araw na nagbibigay kulay sa buong lungsod. Naramdaman ko sa wakas ang totoong simoy ng kalayaan. Ang bawat patak ng luha, ang bawat gabing puno ng takot at pighati, ay napalitan ng kapayapa ang matagal ko nang ipinagkait sa aking sarili. Hindi madaling bumangon mula sa abo ng pagtataksil. Ngunit sa bawat hakbang pabalik sa aking sariling danggal, alam kong hindi ako nabigo sa alaala ng aking ama, at higit sa lahat, sa kinabukasan ng aking anak. Mga mahal kong tagapakinig, mabilis na lumipas ang mga sandali at narating na natin ang huling hantungan ng kwento ni Eleanor. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsama at pagsubaybay sa bawat pait at tamis ng kanyang paglalakbay. Habang isinusulat ko ang mga tagpong ito, lalo na nung sandaling hawakan ni Eleanor ang nakakadenang credit card sa loob ng malamig na ospital habang nag-aagaw buhay ang kanyang anak, hindi ko mapigilang makaramdam ng matinding kirot sa aking puso.
Ito ang realidad ng marami sa atin. Mga kababaihang nagbigay ng lahat, ngunit binaliwala at itinuring na walang halaga ng mga taong pinagkatiwalaan natin ng ating buhay. Ang kwentong ito ay hindi lamang tungkol sa paghihigante. Ito ay isang paalala tungkol sa kahalagahan ng pagtayo sa sarili nating mga paa. Ang nakakadenang credit card ni Eleanor ay talinghaga ng ating pagtitiwala na madalas nating ibinibigay ng buong-buo ng walang itinitira para sa ating sarili. Huwag nating hayaang ang ating pagmamahal ay maging kadena na magbabaon sa atin sa kawalan ng lakas. Napakahalagang magkaroon ng sariling lakas, kaalaman sa ating mga karapatan, at higit sa lahat, ang hindi pagpayag na tapakan ang ating danggal sa ngalan ng wad na kapayapaan. Kung meron man tayong dapat matutunan kay Eleanor, iyon ay ang katotohanang ang ating halaga ay hindi itinatakda ng bulsa ng iba, kundi ng tibay ng ating sariling puso at prinsipyo. Kung ikaw ang nasa kalagayan ni Eleanor, hahayaan mo bang manatili ka sa anino ng pakot? O pipiliin mo ring labanan ng unos para sa iyong pamilya? Nais ko ring malaman, saan ninyo pinakikinggan ang kwentong ito ngayon? At ano ang inyong ginagawa habang kasama ko kayo sa paglalakbay na ito? Ibahagi ang inyong mga kwento at saloobin sa comment section sa ibaba. Dahil dito sa ating komunidad, palaging may nakikinig at handang umunawa sa inyo. Huwag ninyo ring kalimutang i-like at i-share ang ating video para mas marami pa tayong mabigyan ng inspirasyon at lakas. Sana ay manatili kayong ligtas, matatag, at patuloy nga lumaban nang may dangal sa bawat hamon ng buhay. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento. Pamagat ng kwento, ang nakakadenang pirma ng katarungan. Ang kwentong ito ay isinulat hango sa inspirasyon ng mga totoong buhay sa ating lipunan. Iniaalay para sa lahat ng mga nakaranas at kasalukuyang nakararanas ng katulad na pagsubok. Paunawa. Ang lahat ng mga tauhan at pangyayari sa kwentong ito ay muling isinulat bilang katang-isip lamang at walang layunin na mang-insulto o umatake sa sinuman. Ang kwento ay nilikha para sa libangan at para maghatid ng positibong mensahe.